أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinaka mahabagin, ang pinaka maawain at mapagpatawad sa kanyang alipin. Panginoon ng sanlibutan, nag-iisa at walang katambal. Saksiyan din natin na si Propeta Muhammad ay siyang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan at dala niya ang gabay, dala niya ang Islam upang ang mga tao masunod nila kung ano ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito at magiging daan ng kanilang kaligtasan hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinaalalahanan ko ang aking sarili at tayong lahat na panatilihin natin ang takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bawat sandali na makalimot tayo sa Allah, bumalik tayo sa Allah, alalahanin siya at humingi ng tawad sa Kanya. At ang pinakamainam na payo sa bawat isa ay walang iba kundi ang pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot, at huwag nating hayaan na tayo ay bawian ng buhay na wala tayo sa loob ng pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, Ya ayyuhalladhina amanu
tubu ilallahi taubatan nasuha. At sa iba pang aya, wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang buhay natin sa dunya, hindi maiiwasan na tayo ay magkamali. Tayo ay makalimot, tayo ay magkasala, tayo ay makagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang sino man sa atin dito sa dunya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Lahat ng anak ni Adam alayhisalam ay may pagkukulang, may pagkakamali. Ngunit ang pinakamainam na nagkakamali ay yung nagbabalik loob, yung nagtotawbah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aya na ito, nanawagan ng Allah sa mga mananampalataya. Lahat ng mananampalataya, malakas ang iman, mahina ang iman, lahat. Pare-parehong tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na humingi lahat ng tawad sa Kanya. Humingi lahat ng paumanhin sa mga nagawa na pagkukulang sa mga pagkakasala. Hayagan man o sikreto na nagawa natin na kasalanan, always nihingi natin ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin ng paghingi ng tawad o tinatawag na tawbah? Na siyang hiling ng Allah sa ating lahat na gawin natin, na gampanan natin. Sabi ng ating mga maalam, sabi ng ating mga ulama, ito yung pagbabalik mo mula sa ma'asiyah, sa paggawa ng kasalanan, ila ta'ah. Pagbabalik mo mula sa kasalanan, doon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon ang tawbah. Matapos mong tigilan yung masama, gumawa ka ng mabuti. Ipagpatuloy mo yung kabutihan. Sa aya na ito, tinawag ng Allah ang lahat ng mga mu'min. Jami'an. Lahat. Babae man o lalaki. Malakas ang iman. Mahinang iman. Lahat magbalik loob tayo sa Allah. Bakit? Sapagkat dyan tayo magtatagumpay. Diyan kayo, sabi, la'allakum tuflihun, upang sa gayon kayo ay magtagumpay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang tagumpay natin sa dunya, lahat ng tao sa dunya nangangarap magtagumpay. Nagsisika para magtagumpay. Makuha niya ang success. Magkaroon siya ng magandang buhay sa dunya. Ang daan niyan, isa sa mga daan na mainam, ay ang pagbabalik loob mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtawbah mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang aya, panawagan ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tawbatan nasuha. Yaong seryoso na tawbah, katong tinundaanay na tawbah, katong kinasing-kasing na pagtawbah, pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga naman, kung buhaton na nato, kanang matinud-anon ta sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagtawbah nato, kung sa ibuhaton sa Allah subhanahu wa ta'ala, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Sapagkat pag nagbalik loob ka sa Allah, nagtawbah ka sa Allah, matinuod na tawbah sa Allah, ang mga kasalanan mo ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala para kang hindi nagkasala. Kapag ang tawbah mo totoo, aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan ng gawa. Dagdag pa doon, kapatid, sa pananampalatayang Islam sa Surah Al-Furqan, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos na tinawag ng Allah ang kanyang mga ibadur Rahman, ang mga alipin ng Ar-Rahman, na isa sa kanilang mga ugali
La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hindi sila kailanman sumasamba sa hindi tunay na Panginoon, kundi ang tunay na Allah. Kinikilala nila ang Allah kung paano siya dapat kilalanin. Sinasamba nila ang Allah kung paano dapat sambahin. At hindi sila kumikitil ng buhay na walang karapatan, sapagkat ang pagkitil ng buhay ay isa sa major sin, malaking kasalanan sa Islam. At hindi sila o lumalayo sila sa zina, sapagkat yan ay isa sa malaswa at malaking kasalanan na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang tayo sinabihan na huwag kayo magzina, kundi sinabi ng Allah, la taqrabu zina. Anything na magdadala sa iyo, na makagawa ka ng zina, makagamit ka na dili ni mong asawa, o dili gihalal sa imo, automatic na iwanan mo na yan, kapatid, sa tanan. Layuan mo. Anything na magdadala sa iyo dun sa haram, layuan mo na yan. Yun ang sabi na, la taqrabu zina. Huwag mong lapitan. Huwag kayong lumapit. Layuan nyo. Hindi lang sa huwag mong gawin, kundi pati paglapit ay huwag mong gawin. Paano mo pa magawa kung hindi mo nalapitan? Ngunit, gaano man kalaki, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا. Sino man ang gagawa nun, dudublihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-multiply ng Allah ang kanilang kasalanan doon sa Yawmul Qiyamah. وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا. Mananatili na siya doon na isang kaaba-aba, kaawa-awa na tao doon sa neraka Jahannam. Ngunit anong sabi ng Allah? Illa man tab. Maliban sa nagbalik loob, maliban sa nagtauba, maliban sa tumigil na, maliban sa nagsisi na, hindi na niya binalikan, iniwanan niya ang bagay na yun, hindi na niya inulit, siya ay nagsisi na, iniwan niya, ano ang ibabalik ng Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddil Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ano ang kapalit, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Kapag ka nagtauba ka ng totoong tauba, kahit nagawa na ang lahat ng kasalanan na nabanggit natin, nag-shirk sa Allah, nag-kufur sa Allah, gumawa ng bida, gumawa ng kasalanan, malaki at maliit na kasalanan, ngunit nagbalik loob sa Allah. Nakilala pa rin niya na tao lamang siya. Nakilala pa rin niya ang kadakilaan ng Allah, na masigit pa rin ng Allah na dapat akong sumuko sa Kanya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa man tab, maliban sa nagbalik loob, wa amana, nanampalataya sa Allah, kinilala niya na mayroon palang Panginoon. Sa panahon na ginagawa niyang kasalanan, nakalimutan niya ang Allah. Ngunit pagkatapos nun, naalala niya na mayroon pa ng Allah. Nakilala niya ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ako para susuwain ang Allah na siya nakakakita sa akin? Amana, maniwala siya sa kadakilaan ng Allah. Wa amila amalan saliha, at gumawa siya ng kabutihan. Pagkatapos niyang tigilan, itinokos niya ang kanyang sarili sa paggawa ng kabutihan. Nag-ibada ng nag-ibada. Lalo pa niyang pinagsikapan na mapalapit sa Allah. Kahit pa nasuwain niya Allah, ngunit nang bumalik siya, lalo pa lumakas ang kanyang iman. Lalo pa niyang pinagsilbihan ng Allah. Binampanan niya ang gusto ng Allah. Binampanan niya ang mga pinag-utos ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba, kapatid, sa pananampalatayang Islam, anong gagawin ng Allah sa mga taong yan? Wallahi, makasalanan na. Ngunit ang reward ng Allah sa kanila na tinigilan nila ang bagay na yan, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Sila yaong papalitan ng Allah ang mga kasalanan na nagawa nila. Gagawin ng Allah na pawang kabutihan at idadagdag dun sa listahan sa ilang mga binuhatang na maayo. Allah. Ilalagay sa timbangan ng kabutihan. Idadagdag sa iyong kabutihan. Samantalang nagawa mong kasalanan. Ganyan kabait ang Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Na kung kaya ang Allah ay tunay na mapagpatawad, tunay na maawain, mahabagin sa kanyang alipin. Subhanallah.
Kapatid sa pananampalatayang Islam, si Nuh alayhi salam, tinawag niya ang kanyang kaum. Ginawahan niya ang kanyang kaum. Araw-gabi, hayagan na sekreto. Nagdawa si Nuh alayhi salam sa kanyang kaum. Kahit pa iniinsulto siya ng kanyang kaum, ngunit patuloy pa rin ng kanyang pagdadawa. Tinatakpan nila ang kanilang mga tainga, tinatakpan nila ang kanilang mga mata para lang hindi nila marinig ang dawa ni Nuh alayhi salam. At sabi ni Nuh alayhi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Sinabi ko sa kanila na magbalik loob kayo sa Allah. Magtauba kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Yursilis sana alaykum midrara. Itong offer ng Allah. Pag ikaw nagbalik loob sa Kanya, yursilis sana alaykum midrara. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Subhanallah. Sabi ni Nuh alayhi salam sa kanyang kaum, at ito rin ay aya para sa atin, hindi lang para sa kaum ni Nuh, ngunit aya na ito ay nasa Quran na para sa ating lahat. Sabi ni Nuh alayhi salam, humingi kayo ng tawad sa Allah sapagkat bibigyan kayo ng Allah ng masaganang ulan. Subhanallah. Masaganang ulan na dahilan na nagkakaroon tayo ng magandang pananim na siyang kinakain natin araw-araw. Pagkain natin at pagkain ng mga hayop natin. La ilaha illallah. Yan yung biyaya ng Allah. Pag nag-istighfar, nagbabalik loob tayo sa Allah, mabibigyan tayo ng masaganang ulan na magkakaroon tayo ng magandang kabuhayan. Hindi nyo ba alam, kapatid, sa pananampalatayang Islam kung gaano kahirap pagkatagtuyot, na kung kaya sinasadya pa nila na mag-cloud seeding sa taas para lang tayo maulanan. Ang hirap na walang tubig, ngunit nang dahil sa pagbabalik loob ng tao sa Allah, pag-istighfar ng mga tao, bibigyan tayo ng masaganang ulan. Pangalawa, وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. Dagdagan ng Allah ang iyong kayamanan. Allahu Akbar. Duganan pa sa Allah ang rizki nga gihatag niya sa inyo. Naana siya gihatag sa inyo. Pero duganan pa jud niya kung ikaw magtawba sa iya, kung ikaw sigig mag-istighfar sa iya. Duganan pa jud sa Allah ang naana sa inyo. Allahu Akbar. Bigyan ng Allah ang baraka ang business mo. Bigyan ng Allah ang baraka ang pamamasahada mo. Bigyan ng Allah ang baraka ang pangingisda mo. Bigyan ng Allah ng baraka ang pagsasaka mo. Bigyan ng Allah ng baraka ang pagtatrabaho mo. La ilaha illallah. Saan ka pa, kapatid, sa pananampalatayang Islam? Napakaganda ng biyaya ng Allah. Meron ka nang dagdagan ka pa. Bakit? Dahil sa pag-istighfar mo, pagbabalik loob mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. At dadagdagan pa kayo ng Allah ng inyong mga anak. Subhanallah. Kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan natin, pag ang pagdadagdag, ang pagbibigay galing sa Allah, lahat ng galing sa Allah ay barakah. Lahat ng galing sa Allah ay barakah. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng Allah, dinagdagan niya ang kayamanan mo na may baraka, magkakaroon ng baraka ang hanap buhay mo. Magkakaroon ng blessing ang binigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag binigyan ka ng Allah ng anak, ay blessing yan, baraka na anak. Ibig sabihin, yan, anak na yan ay makakabuti sa iyo sa dunya at akhirat. Yang anak na yan makakatulong sa iyo dunya at akhirah. Yang anak na yan, pag namatay ka na magdudua sa iyo, magsasala para sa iyo. Yang anak na yan, bawat ginagawa niya na kabutihan ay darating sa iyo sa yawmul qiyamah. Allah. Yan ang kapag dinagdagan ka ng Allah, pag binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano mo makuha yun? Mag-istighfar. Nagbalik loob sa Allah. Ibig sabihin ng istighfar, paghingi mo ng tawad sa Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilay. Ya Allah, nagbabalik loob ako sa iyo. Ya Allah, patawarin mo ako. Ya Allah, pasensyahan mo na ako. Ya Allah, every now and then, maging bukang bibig mo ang paghingi ng tawad sa Allah.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bibigyan kayo ng masaganang mga batis, masaganang Allah. Pinagkukuhanan natin ng mga isda. Pinagkukuhanan natin ng kabuhayan. Yan lahat na yan ay bibigyan ng Allah. Ngunit sa bandang huli, nire-remind pa rin tayo ng Allah. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Anong nangyari sa inyo mga tao? Nga naman di mo respeto sa Allah. Nga naman di mo hatag o dako nga pag-respeto ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mura pangutana sa Allah sa ato ha. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. O kanong mga tao, nga naman mo di mo respeto sa Allah. Marami boss, respetuhon kayo ninyo. Marami taas ang posisyon, respetuhon kayo ninyo. Daghan ng kwarta, respetuhon kayo ninyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, daghan ng gihatag niya sa imuha. Unya siyang labang sa tanan. Pero siya ragyapon ang mabilin ug di matagaan ang respeto sa ubang tao. Subhanallah. Mao nang always pangutanan nato sa atong mga kasing-kasing, ngano man ka di mo respeto sa Allah. Ngano man ka kung tawgon ka magsambayan, dili man ka makabangon. Ngano man kumabot ng wakto sa Allah, iuna man nimo ang imong kinabuhi. Ibilin man nimo para sa Allah. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Ayaw ba, hindi mo ba makikita ang biyaya sa iyo ng Allah? Ang sarili mo na yan ay biyaya sa iyo ng Allah. Ang kayamanan na yan ay biyaya ng Allah sa iyo. Ang asawa mo biyaya ng Allah. Ang anak mo biyaya ng Allah. Ang pagkakaroon mo ng bahay biyaya ng Allah. Ang natutulog ka na payapa ang pagtulog mo biyaya ng Allah. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Bakit hindi pa rin natin marespeto ang Allah? Matagaan o pagtrato nga tama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na taufikan tayo sa ating mga salita at sa gawa na patawarin ang malaki at maliit nating kasalanan. Tunay na siya lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa ating kalooban. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mga igsoon sa agama Islam, ang pagtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala na ay mga pamaagi nga dapat nato nga mahibalan o dapat nato ma-implement sa atong mga kaugalingon. Sabi ng ating mga ulama, sabi ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, pagkatapos na ipaliwanag niya ang Riyadus Salihin na nabanggit ni Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala na ang pagtawba ay may tatlong kondisyon. Ngunit sabi ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, pagkatapos nabasahin pa natin ang katuruan ng Islam ng mas malalim, na pagtanto natin na 5 pa ang kondisyon ng pagbabalik loob sa Allah. Number 1 condition sa pagbabalik loob sa Allah, al-ikhlas. Nagbabalik loob ka sa Allah nang dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili kay gipunggan, gihunungan na nimo to kay basi di ay makita ko sa pulis kay kulungon ko. Basi di mapriso ko ana, basi di patyong ko ana, mao na di na nako buhaton. Dili, ginabuhat nimo kay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Way magpugos nimo nga tao. Way maghadlok nimo kay gikan sa imong kasing-kasing nga kahadlok nimo sa Allah. Mao ka ng ikhlas. Number 2, mga igsoon sa agama Islam, kanang magsisi ka. Magsisi ka sa nagawa mong kasalanan. Dili ka itong nakuman na nino niya. Sige pa nimong istorya sa mga tao na buhat na po ni, nabuhat na po to. Nga gitago naman unta sa Allah. Ayaw nag-ingon. Kung nakabuhat na kagsala, ayaw na nag-ingon sa tao. Kadili na siya ang ipanghinambog
Hindi karapat-dapat na ipanghambog mo ang kasalanan sapagkat yan ay kahihiyan. Kaya magsisi ng taus-puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, na iwanan mo na. Iwanan mo na yung kasalanan. Tigilan mo na yan. Wallahi kapatid, sa pananampalatayang Islam, ano mang kasalanan. Pag iiwanan mo yan, titigilan mo na yan, bibigyan ka ng Allah na mas mainam pa doon. Pagka ikaw ay nalulung sa haram, iwanan mo yan, papalitan ng Allah ng halal. Nag-business ka ng haram, tigilan mo yan, bibigyan ka ng halal na Allah ng business. Iniwanan mo ang pagzina, ay iniwanan mo na ang haram na pagzina, bibigyan ka ng Allah na magandang asawa, na magiging mabait at magiging baraka na asawa. Iwanan mo ng Allah subhanahu wa ta'ala, iwanan mo yung pagtingin ng mga haram, yung ano-ano nakikita, naririnig mo na haram, bibigyan ka ng Allah, papalitan niya yan ng kaginhawaan sa puso mo. Anything na iwanan mo na hindi gusto ng Allah, palitan ng Allah mas mainam. Kaya tigilan mo ang haram na yan, yan ay pangatlong kondisyon. Na ikaapat na kondisyon, al-azm an layawd. May determinasyon ka, di inagilid ako na balikan. Dili ka tong basin na apay bakante nga mabuhat pa na ako, ako'y mahimo, mabuhat na ako. Dili, nga kay determinado ka, nga di na mabuhaton. Di ka sa imong kasing-kasing, di na ako nabuhaton. Kay nagsisi ka naman at ayaw mo nang gawin. At panglima, na dapat ang pagtauba, kanang nasa sulod pa ka sa tauba. Kanang sulod pa ka sa nga dawaton ang tauba. Kanang oras nga dawaton ang tauba. Ingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang tauba kanang magbuhat og sala ang tao. Kung hapit na mamatay, ingon niya, Allah, nagtauba na ko. Allah, na-surrender na ko. Dili. Kanang hapit na ka mamatay, nakita na gibli na mamatay na ka, dili na siya ang panahon sa tauba. Di na siya dawaton sa tauba. Si Fir'aun, maunang giingon pud niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Pagkakita niya na nalulunod na sila, mamatay na sila, o anagin, ligtas. Sabi ni Fir'aun, naniniwala na ako sa pinaniniwalaan ng Banu Israel. Ngunit sabi ng Allah subhanahu, wala man panahon. Hindi na yan tatanggapin ng Allah. Kahit paanong gawin ng tao, hindi na tatanggapin ng Allah pag ang oras mamatay na ka, una, kanang hapit na ka mamatay, ikaduha, kanang ang adlaw, magawas na gikan sa kung asa siya, kung saan siya lumubog, doon na rin siya sisilang. Kapag ka nabaliktad na ang pagsilang ng araw, ibig sabihin, yung araw na yun, la tanfa'u imanun, hindi na magkakaroon ng benepisyo ang iman ng tao. Kahit paggaano kalakas ang iman mo, nabaliktad ng araw, mauna ang time, madili na dawaton sa Allah tauba. Karon mga igsoon sa agama Islam, naapay oras. Karon buhi pa ka, karon maayo pang imong lawas, maayo pang imong panghunahuna, paning kamuta igsoon sa agama Islam. Wallahi, ang Allah subhanahu wa ta'ala, lipay kaayo kung ang iyahang ulipon mo balik na sa iyaha. Sobra pa sa kalipay sa katong tao nga didto sa disyerto nga dala niya ang iyang kamilyo og pagkaon, unya nadula ang iyang kamilyo nga dala ang pagkaon, unya natulog na lang siya kag magulat na lang kamatayon, unya pagmata niya niabot ang iyang kamilyo og iyang pagkaon. Sa sobrang kalipay niya ingon niya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, ingon niya, ikaw ang akong ulipon ug ako ang imong Ginoo. Wallahi kapatid, kamali na sobrang saya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sobra pa ang saya niya. Pag ikaw nibalik na sa iya, pag ikaw niundang na, di ka nagsambayang na ka. Nalagyag haram, nagbaligyan naghalal. Nagzina, di nagbuhaton. Nag-inom ng alak, tinigilan na niya. Naglibak, nitigilan na niya. Wallahi kapatid sa pananampalatayang Islam, pag iniwan natin lahat ng kasalanan, papalitan ng Allah ng mas mainam. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin tayo sa mga kasalanang nagawa natin at bigyan pa tayo ng pagkakataon na makapagparami ng ating mga ibadah habang tayo ay nabubuhay. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.